Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Papuri po sa ating Panginoon. So yung ating pong yung mga messages po ng ating pong worship songs, papuri para sa ating Panginoon. Maging yung ating pong special number, mga kapatid, special song para sa Panginoon, ay napapanahon po. Talaga namang napapanahon sa mga nangyayari po sa ating pong sa sanlibutan yan sa mundo. So, on the macro level, makikita po natin, mga kapatid, na unti-unti na, hindi nga unti-unti parang nandun na tayo nandun na talaga tayo sa inihula ng ating Panginoon 2,000 years ago kung ano ang mangyayari sa mundo. Nandun na tayo Lahat na ng inihula doon ay evident na, nagsasurface na, nangyayari na ngayon sa ating mundo on the macro level. Nung inihula ng Panginoon yun, mga kapatid, ang audience lang ng Panginoon ay ang mundo ng Israel, ng mga Hudyo, pati yung Roman Empire, yung mga bansang nasasakop ng Romano. Kakaunti yung tao noon. Pero yung inihuna ng Panginoon, sa kukunting audience noon, ay nangyayari sa atin ngayon sa macro level. Buong mundo. Lahat yun. Maging yung sinasabi ng Panginoon na, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world para marinig ng lahat, and then the end will come. Listen very carefully, mga kapatid. Huwag natin babaliwalain ito. Inihula ng Panginoon ang isang mensahe, ang isang message na hindi naman uso noon. Okay? Ang gospel hindi uso noon ng panahon niya. Actually, pinapatay niya ang lahat ng mga taong nagde-deliver ng message ng gospel. So, hindi na nga ito uso, itinuturing na nga ito na kulto o bagong paniniwala na dapat patayin sapagkat nakakasagabal ito sa pag-unlad ng matatag na relihiyon noon ng Judaismo, at threatening din ito sa pamamahala ng imperyo ng Romano. So kabi-kabila ang pumapatay sa mensahe ng ating Panginoon, ang gospel, ang mabuting balita. Isipin yung mabuti, paano magsusurvive ang mensahe na yun? Samantalang nagtatago o nagkukubli ang mga taong palihim na dinideliver ang message na hindi naman uso. Ngunit sinabi ng Panginoon na ang mensahe na yun, isang araw ay ipapangaral, kakalat at magiging influential sa buong mundo. Hindi ba kayo namamangha na nagkakatotoo yun sa panahon natin ngayon? Walang nakapigil sa katagumpayan. Walang nakapigil sa kapangyarihan, sa katotohanan ng mensahe ng Panginoon. Nangyari na yun. Naikalat na sa buong mundo ang salita ng Panginoon.
Kaya lang may kasunod yun na sinabi and the gospel of this kingdom shall be preached, will be preached in all the world to hear, and then, what comes next? The end will come. Hindi ito pwedeng basta-bastahin. Kung nagkatotoo na yung imposibleng naunang inihula, the preaching of the gospel, nakakatakot na isipin natin na o baliwalayin natin yung susunod na mangyayari. Ano yung susunod na mangyayari? The end will come. Darating. And then yung ibang mga hula sa Matthew 24. There will be wars and rumors of war. Digmaan at mga balita ng digmaan. Git-gitan. If you are being in this current events, mga kapatid, kung kayo'y interested sa mga nangyayari sa mundo ay makikita niyo kung anong nangyayari, specifically, sa Middle East. Ano nangyayari sa Israel ngayon? Ano ang pinagkakabalahan ng mata niyo, ng tenga niyo? Anong mga binabantayan niyo? Mga kapatid, anong mangyayari kay Ding Dong Dantes? Anong mangyayari kay Marian Rivera? Anong mangyayari sa politika ng Pilipinas? Anong binabantayan natin? Anong sinasabi ng Lord na be watchful? Anong sinasabi ng Diyos ng ating Panginoon na bantayan natin? Yung mga inihula niya na nagkakatotoo na ngayon. Because the promise, my dear brothers, the promise of God is for those whom He has elected for glory, hindi tayo magugulat pagdating ng wakas. Okay? Sino lang ang mga magugulat pagdating ng wakas? Yung mga hindi nagbabantay at nag-a-agree sa Kanya. Anong nangyayari ngayon sa Middle East? Nakikita niyo ba na very imminent na, very imminent? Of course, we do not want wars. Of course, we do not want Israel and Iran ay makarating sa isang full-grown war. Nakakatakot yun kasi magkakampi-kampihan na. Magkakampi-kampihan na. At anong kasunod? Another war? World War III? We cannot afford that. This world cannot afford World War III. Bakit? Kasi meron na tayong nuclear weapons ngayon. At ang nuclear weapons ngayon, mga kapatid, pag nagkagit-gitan, tunaw na ang mundo. Yun na yung sinasabi ng Biblia. Yun ang inihula ng Biblia. Anong ibig sabihin? We are on the brink. We are in the closing of humankind. Malapit na malapit na. Earthquakes, various earthquakes. Famines, taggutom dahil sa ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap ay lalong humihirap. Kapitalismo, false messiah, false teachers, nakikita na natin. Nakikita na natin. Maraming lalabas na false messiah, false teachers, at marami din silang maaakit. Marami. Hindi sinabing kukunti, hindi sinabi ng Biblia na kukunti ang maaakit. Ang sinabi ng Biblia, paglabas ng mga false
Messiah, false prophets, false teachers. Ang sinabi ng Biblia, marami silang makukuha. At nakikita natin ngayon yun. Hindi lang sa ibang bansa, dito mismo sa atin sa Pilipinas. At hindi natututo ang tao. Paulit-ulit na nangyayari, ngunit hindi natututo ang tao. Bakit? Bakit hindi natututo? Ayaw ng tao ng katotohanan. Ayaw. Pinipili nila yung layaw at gusto ng kanilang laman. Kaya hindi natututo. But this is the good news. Ito ang good news, mga kapatid. For us, para sa mga elect of God, sa mga hinirang niya, kapag nakikita na natin on the horizon, nakikita natin dumarating yung mga sinasabi ng Panginoon, nangyayari na. Mga kapatid, meron tayong pag-alakad. Bakit? Kasi totoo ang ating pananampalataya. Totoo bang pananampalataya mo, kapatid? Huwag kang matatakot kung totoo ang pananampalataya mo. Huwag kang matatakot sa darating na kapahamakan sa mundo. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. But the good news is, just like what we have heard in the special song na dinedicate sa ating Panginoon, He will keep you from all evil. Ano? Behind you and before, He will sustain you through this journey from now and evermore. Ano ibig sabihin nun? Yan kasi yung pag-aaralan natin. Doon tayo pupunta. Paano pinrotektahan ng Diyos ang bansang pinangakuan niya, ang Israel, sa darating na kapahamakan? May kapahamakan bang pinangako niya? Mga kapatid, meron ba siyang pinangakong darating na kapahamakan? Meron? Anong pinagagawa natin? Meron pa lang darating na kapahamakan. Anong pinaggagawa natin? Sure pala ang kapahamakan. Anong pinaggagawa natin? Exodus chapter 12, verses 12 to 13. Dalawang verse lang tayo ngayon dahil tatapusin natin yung nasimulan natin last Sunday. Exodus chapter 12, verses 12 to 13. The Passover. Lavished, but not wasted. Lavished, but not wasted. Maaksaya ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Isang araw, babalunggunin niya lahat ng nakikita nating maganda. Sinabi ba niya yun? Maaksaya! Pero hindi masasaya. Okay? Walang sayang sa Panginoon. Para sa atin, maaksaya. Sa Diyos, walang masasaya. Okay? Exodus chapter 12, verses 12 to 13. 2 verses only. Let us read. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals. And I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Gusto niyang pakilala kung sino siya. Para tumahimik ang bibig, ipinit ang bibig ng lahat ng nagsasabi. Lahat na nagpapanggap na siya ay Diyos. Pero darating siya at i-judge niya ang mga
Ito, verse 13. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Okay, yan ang kinakanta natin. He will keep you from all evil, behind you and before. He will sustain you through this journey from now and evermore. If He see the blood in you, kapag nakikita niya ang blood ng sacrificial lamb ay napahid sa iyo. Yun ang gusto nating siguruhin, mga kapatid. Napahid ba sa akin? Napahid ba sa akin ang dugo ng sakripisyo, ng kordero ng Diyos? Okay, yung last part ang pag-aaralan natin, verse 12 to 13. So, the night of the Passover in Egypt. And the night of the Passover in Egypt means or accomplished two things. Yan, parang yung sinasabi natin sa opening kanina, mga kapatid. Darating muli ang Panginoon, second coming. Amen? Darating muli siya, i-accomplish itong dalawang bagay sa pagdating ng Panginoon. Kagaya ng typology na pag-aaralan natin ngayon na nangyari sa panahon ng mga Israelita. 5,000 years ago, sa panahon natin. 2,000 years ago, sa panahon ni Jesus Christ. Okay? 3,000 years ago, sa panahon ni Jesus Christ. Okay, it will accomplish two things. God will proclaim His power and His providence by, number one, judging and or condemning the unbelief, the falsehood of Egypt and Pharaoh. Yan yung una. Pagdating ng destruction sa Egypt, i-accomplish nito ang unang bagay na yan. Wawasakin niya. I-destroy niya ang kahunghangan, ang falsehood, ang hindi paniniwala ng Egypt at ni Pharaoh. But number two, this is the good news. Yung number two good news, na sana dapat ay makita mo ang sarili mo na nandun ka sa pangalawang bagay na i-accomplish ng Lord pagdating niya. Huwag ka dun sa isang side, huwag ka sa side na humusgahan ka at i-destroy ka. Dapat makita mo ang sarili mo na sa pagdating ng Panginoon, nandun ka sa pangalawang bagay na i-accomplish niya. Ano yun? Ano yung pangalawang bagay? Providing safety and protection for Israel. In our case, providing safety and protection as an elect of God. Hinirang ng Diyos. So our leading question of the message, nandiyan ba? Wala. Sige, leading question? Wala. Okay. So the leading question of the message is, why did God pass over the houses of Israel and protected it from destruction? Bakit? Alamin natin. Kasi this is a typology of what will happen sa ating kapanahunan pagdating ng Panginoon. Okay? Titingnan natin, ano ang nangyari? Bakit nilagpasan ng destruction ang mga bahay ng mga Israelita samantalang piniksa niya, dinestroy niya,
ang mga sinabi niyang mamamatay sa mga bahay ng mga Egyptian. Bakit? Kailangan nating matutunan sapagkat yan ang gagamitin natin sa ating kapanahunan ngayon. So why did God pass over the houses of Israel and protect it from destruction? Number one. Answer, number one. The blood of the sacrificial lamb was spread all over the door frames of their houses. Yan ang unang dahilan. Ang dugo ng sinakripisyong kordero, tupa, ang dugo ng pinatay na tupa ay nakapahid saan? Door jambs, door frames, sa Tagalog, hamba. Okay, huwag nating pagkakamali. Hindi ipinahid sa pinto. Hindi sa pinto. Doon lang sa door jambs o doon sa hamba. Yung kahoy na pinagkakabitan ng pinto. Yung hamba no. Sinabi natin nung linggo, bakit? Bakit hindi sa pinto, kundi sa hamba? Okay, so the blood of the sacrificial lamb was spread all over the door frames of their houses. Yun ang unang dahilan. Nilagpasan sila ang mga bahay ng Israelita dahil nakita ng destruction. Yung hamba ng bahay nila ay may pahid ng dugo. Okay. But we can see, malalaman din natin habang nagpapasa tayo, na meron ding nangyaring kamatayan sa Israel. Meron din ba? Kasi may mamamatay later on sa Egypt. Anong mamamatay? Anong mga mamamatay sa Egypt? Firstborn male child ng tao at firstborn male child ng kanilang livestock. Mamamatay. Pero makikita natin sa Israel, may namatay din. May mga mamamatay din. Pero nauna ang kamatayan nito bago dumating ang destruction. Ano yung namatay sa Israel? Bago yung destruction. Ano namatay? The sacrificial lamb. Okay? May unang namatay sa Israel bago dumating ang destruction. Sundan yung mabuti. Kakailanganin niyo yan, mamaya, may unang namatay para sa Israel bago ang destruction. May mamamatay din naman later on sa Egypt, pero merong unang namatay para sa Israel. And that is the sacrificial lamb, cordero. Okay? There was also death in Israel. But this death was a substitute death in their behalf. Imbis na sila ang mamatay, imbis na yung firstborn male child or male livestock ng Israel ang mamatay, merong namatay in their behalf. Ano yun? Sacrificial lamb. At naunang nangyari before the destruction. Okay? Tandaan nyo mabuti yun. This sacrificial death preceded the destruction. Ano ibig sabihin nun sa ating kapanahunan? So the death of the lamb, pakinggan mabuti sa kapanahunan natin yan. The death of the lamb, the death of Jesus Christ, preceded, nauna, the incoming judgment of mankind. Maraming mamamatay sa pagdating ng Panginoon. Sa second coming, marami. Marami ang i-destroy. Pero tandaan natin, unang namatay ang Lamb of God para ano? As the substitute. Para kanino?
para dun sa mga hinirang niya. Para pagdating ng katapusan ng destruction, although maraming mamamatay na hindi naniwala sa Kanya, ang substitute death niya ang nagiging dahilan para lagpasan ng destruction ang mga sa Kanya. Naget mo ba, kapatid? Nagets mo ba? Nauna ang kamatayan ng sacrificial lamb para sa iyo, para nang sa gayon, pag dumating ang wakas, lalagpasan ka ng kamatayan. Ganun din ang nangyari sa Israel. Unang namatay ang mga korderong inihain bilang sakripisyo para ang dugong pinatay na inihain sakripisyo ay maipahid sa hamba ng pinto nang sa gayon, pagdating ng destruction, mayroong makitang dugo sa kanilang hamba. Dugo ng pinatay, ng naunang pinatay na sakripisyo. Nang sa gayon, lagpasan ng destruction ang bahay ng mga Israelita. Okay? Ang tanong, mga kapatid, may namatay ba ni isa man sa mga Israelitang nandun sa loob ng bahay na ang kanilang hamba ay may pahid ng dugo ng pinatay na sakripisyong inihain? Meron ba? Wala. Okay? Ito ang tanong. Papaano kung merong isang Israelita na hindi pumasok sa loob ng kanilang bahay, siya ay firstborn male, pero wala siya sa loob ng bahay na may pahid ng dugo ang hamba at inabot siya ng destruction sa labas. Anong mangyayari sa kanya? Anong mangyayari sa kanya? Anong sinabi ng istorya? Later on, makikita niyo. Anong sinabi ng istorya? Mamamatay siya. Okay? Nasaan ang proteksyon ng mga Israelita? Nasa loob ng dugo ng lamb. Wala sa sarili niya. Tandaan natin, ang kaligtasan ng mga Israelita noong panahon na yun ay kung nakapaloob ka sa bahay na ang hamba ng pintuan ay may pahid ng sinakripisyo kordero. Kung wala ka dun sa loob na yon, patay ka. Kagaya ng mga Egyptian. Ano ibig sabihin? Hindi sa'yo tumitingin ang Diyos para sa iyong kaligtasan. Saan siya nakatingin? Sa dugo ng isinakripisyo kordero ng Diyos. Anong nagligtas sa'yo? Ikaw ba? Ang kagalingan mo, ang desisyon mo, ano? Ang nagligtas sa'yo ay ang pahid ng dugo ng korderong isinakripisyo para sa iyo. Malinaw ba? Na-establish ba natin, mga kapatid? Ang kaligtasan mo ay hindi sa pamamagitan ng sarili mo. Sapagkat kung nasa labas ka at wala kang pahid ng dugo ni Kristo, pagdating ng destruction sa uling araw, kasama ka ng mga taong mapapahamak lamang. So we must secure, listen very carefully. So we must secure the power of the blood of the sacrificial Lamb of God. It must be spread all over our life. Kailangan makita ito sa atin, spread all over our life before the destruction comes. Bago dumating ang destruction sa mundo. Huwag kang patulog-tulog.
Hindi mo naiintindihan ang bigat na darating. Hindi mo naiintindihan gaano ang inaksaya ng Diyos para mapahiran ka na ng dugo ng kordero ng Diyos. Hindi mo alam gaano ang investment ng langit para lamang ikaw ay ma-secure niya, masiguro niya sa isang kalalagayan na hindi mo na sasapitin ang sasapitin ng mas maraming taong mapapahamak. Huwag kang masyadong parang baliwala ang salita ng Diyos, baliwala ang sakripisyo ng Diyos, baliwala ang kanyang pag-aaksaya, baliwala ang kanyang investment sa iyo. No. You must secure the power of the blood of the sacrificial Lamb of God. It must be spread all over your life before the incoming judgment comes. Sabi ng Panginoon, gawin niyo ito. Israel, gawin niyo ito. Huwag kayong papalso. Gawin niyo ito. Ipahid niyo sa inyong mga hamba at pumasok kayo sa loob para pagdating ng kapahamakan ay ligtas niya kayo. Sundin niyong mabuti ang aking iniutos. Sabi ni Yahweh, ganun nga ang ginawa ng Israel. Wala ni isa man sa kanila ang napahamak. Number 2, yun ang una. Ang una, naipahin ang dugo sa hamba. Kaya nilagpasan sila ng destruction. Pangalawa, meron pang pangalawang utos. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo selective. Ayan ang pinag-uusapan namin kahapon ng mga young people. Dahil we are reviewing our worship. Because it is very alarming nowadays na marami namang nagsasabing Christian. Marami namang mga sikat na mga churches. Marami namang mga famous churches sa mainstream that it seems they are also doing the same thing, gaya ng ginagawa natin. Pero bakit nauuwi sila? Bakit nauuwi sila sa kapahamakan? Kagaya ng nakikita natin ngayon. Sa isang malaking church puno dito sa Pilipinas. Okay. Hindi natin inineglect lahat ng utos ng Lord. Number 1, ipahid mo ang dugo ng kordero sa hamba. Pangalawa, the eating of the roasted meat of the slaughtered lamb, the bitter herb, and the bread made without yeast. Inutos ba yan ng Lord? Nandun ba yan sa binabasa natin sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ng Exodus? Nandun yan. Kaya hindi natin pwedeng i-neglect. Anong ibig sabihin niya? Listen very carefully. Ano ibig sabihin niya? So, tatlong bagay ang sinabi diyan. After na ipahin ng mga Israelita ang dugo sa kanilang hamba, meron pang inutos ang Lord. Okay? Meron pa. Ang inutos niya is, number 1, the eating of roasted meat of the slaughtered lamb. Ang kainin niyo, sabi ni Yahweh, kainin niyo ang laman ng pinatay na kordero. Hindi lang basta ipahin niyo ang dugo niya sa hamba, inutos niya, kainin niyo ang laman. Huwag niyong ilalaga, ang sabi, roasted. Ano yung roasted? Inihaw. Ihawin nyo. Okay? Specific. Yan ang pinag-usapan namin ng mga young people kahapon.
Ang pagsunod natin is specific. Huwag kayong magja-jump agad sa conclusion na para pag ang gagawin din natin kung ano yung nangyari ng panahon ng Israel. No, no. It is a typology. Sa pamamagitan ng istorya ng nagdaan, makikita natin yung tunay na tinutumbok ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Hindi ibig sabihin that we will do the same thing. Magpapahid din tayo ng dugo sa hamba at kakain din tayo ng roasted meat ng lamb, papatay ulit tayo ng lamb. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Pero pinapakita natin dito na mayroong instruction ang Lord at seryoso siya sa kanyang mga instructions na dapat sundin nila ng matama. Okay? The eating of the roasted meat of the lamb, number 1. Number 2, the eating of the bitter herb. Ano yung bitter herb? Mapait na, ano yung herb sa Tagalog? Ano lang nakalagay sa Bible niyo? Tagalog Bible. Mapait na dahon. Okay? Mapait na dahon. Pero merong ano yan eh. Merong specific na herb yan eh. May specific na herb. Pero sabi niya, sa binabasa natin, hindi pa kasi tayo tatalon sa mga following chapters, is the eating of bitter herb, and lastly, the eating of bread made without yeast. Or, it has been popular sa terminology na unleavened bread. Tinapay na walang libadura. Tinapay na walang pampaalsa. So, tatlong bagay yung sinabi ng Panginoon, ni Yahweh, na kailangang kainin ng mga Israelita habang nandun sila sa bahay na may pahid ng dugo. Okay? Very specific. Ano ibig sabihin ng Pastor? Ano ibig sabihin nun? Number 1. Or, letter A pala, letter A. Roasted meat of the slaughtered lamb. Ano ba? Roasted meat of the slaughtered lamb is a symbolism of purity and completeness. Nakita na natin yung word purity, completeness. Okay? Ano ibig sabihin ng purity, mga kapatid? Dalisay. Ano ibig sabihin ng complete? Walang kulang. Dalisay, walang kulang. And to spoil yung continuity ng message natin, ang connection ng message natin. Na, para lang magkaroon kayo ng konting idea kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa kanyang kapanahunan. Sinabi ba ni Jesus Christ na, "Maliban kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, wala kayong kinalaman sa akin." Sinabi ba niya yun? Nakasulat ba yun sa scripture? Okay. At sinabi ko lang muna sa inyo para unti-unti yung madakot ang pinag-uusapan natin. Okay. So, roasting the lamb symbolizes, listen very carefully, hindi nyo madadali ito hanggat hindi nyo pinupokus ang sarili nyo. I'm sorry, ikakats ko ang attention nyo. Listen very carefully. Kasi kung mamaya na, ang pagdating ng Panginoon at wala kang naiintindihan sa kung anong mangyayari, kapatid, nakakaawa ang iyong kalagayan. Pagpasensyahan niyo ang pastor niyo, pagpasensyahan niyo, ikakats ang attention niyo. Para ito sa ikabubuti niyo. Amen? So, roasting the lamb symbolizes the complete consumption of the lamb
as a sacrifice. Ano ibig sabihin ng complete consumption? Uubusin mo. Wala kang ititira. You will not be selective. Ang pagiging Kristiyano mo, kapatid, ay hindi pwedeng selective. Pag nagbasa ka, pag nakakita ka ng mga command sa scripture, sa mga statutes ng Lord, sasabihin mo sa sarili mo, ito, susundin ko to. Ito, okay sa akin to, susunod ako dito. Ito, medyo malabo. Ayoko niyan. You cannot be selective being a Christian. Pag sinabi ng Lord, remember the Sabbath and keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng pamamahinga. Gawin mong banal ito. Consecrate it. You can't be selective. If you want to be a believer of Christ, ang utos ng Panginoon, consume Him entirely. Nagigets natin mga kapatid? Hindi mo pwedeng mamili kung ano naman gusto mo. No. Kainin mo at wala kang ititira sa sinakripisyong kordero. It must be consumed entirely, as we can see in Exodus chapter 12, verse 8 to 10. Babasahin ko na lang. Naisulat mo ba yung verse na yun? Babasahin ko na lang. Tingnan niyo ang command ng Lord para dun sa roasted lamb. Exodus, we are in the same chapter, Exodus chapter 12, verses 8 to 10, it says, sundan nyo na lang kung wala kayong dalang Biblia, that same night, they are to eat the meat roasted over the fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or cooked in water. Huwag daw kakainin ng hilaw at huwag din ilalaga. Specific, huwag kakainin ng hilaw at huwag ilalaga. But roast it over the fire, head, legs, and inner parts. Verse 10. Do not leave any of it till morning. Huwag kayong magtitira. Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. You must consume everything. Ibig sabihin, walang ititira. Lahat i-consume. So the sacrificial lamb of God must be consumed entirely. Uubusin. Meaning, listen very carefully, ang ibig sabihin ng mga kapatid, sa ating pananampalataya, wala kang ititira. Okay? If you want that salvation of God, if you want yourself to be spared from the incoming destruction, from the eternal consequence of not believing in Him, not obeying Him, if you want that, if you want to be spared, mga kapatid, ang ibig sabihin ng consume entirely, the sacrificial lamb, is you must receive Him. Number one, receive Him. You must believe Him entirely. You must obey Him entirely. Pastor, hirap naman niya, Pastor.
Sino makakagawa niyan, pastor? Ang hirap yan. Listen very carefully. Huwag ka agad umangal, makinig. You will not waste anything from Him. You will not waste anything from Him. Ang ibig sabihin ng Diyos, nag-invest ako ng malaki. At kilala niyo naman ako, ako ang investor na kailanman hindi nalulugi. Napakatalinong investor ng Diyos natin. Hindi siya mag-i-invest nang malulugi siya. Maaksaya ang kanyang investment, pero walang masasayang sa kanyang investment. Okay? Sabi ng Panginoon, kalooban ng Ama na ni isang man sa inyo. Sinong kinakausap niya? Sa mga hinirang ng Diyos, none of you shall perish. Walang isa man sa inyo ang mawawala. Ibig sabihin, ang lahat ng mga hinirang ng Diyos, napapahiran niya ng kanyang banal na dugo, walang isa man sa kanila ang mapapahamak. Anong pinag-uusapan natin, Pastor, ngayon? Wala naman palang mapapahamak sa mga hinirang. Kapatid, sino ang mga hinirang dito? Huwag nyo na itaas. Kilala nyo ba ang bawat hinirang na nasa loob ng church natin? Ang katotohanan, hindi. Sino lang ang nakakakita at nakakakilala ng mga hinirang niya? Ang Diyos lang. Sino sa atin ang nakakita? Uy, may Holy Spirit, si Sister Aloha. Nakita ba ni Pastor ang Holy Spirit mo, Sister Aloha? Hindi. Sino nakakakita ng Holy Spirit? Ang Diyos. Sa mata, sa perspective ng Diyos, mga kapatid, walang masasayang. Sa mga hinirang niya, alam niya, kilala niya, poprotektahan niya, dahil ang nakita natin sa Israel. Poprotektahan niya, ililigtas niya. He will keep you from all evil. Yan ang inaawit natin, pero hindi natin alam kung sino sa atin. Okay? Anong ginagawa natin? Sinisecure natin. Sapagkat nag-iwan ang Lord ng identity ng pagkakakilanlan sa Biblia, sino ang kanyang mga hinirang. Continuously, itinuturo ng Diyos sa atin, kinukulit niya tayo, pinapakailangan niya tayo para masiguro natin ang ating kalalagayan sa kanyang banal na harapan. Para pagdating ng distraction, sigurado tayo na natik natin ang lahat ng requirement ng Lord na tayo ay kasama sa kanyang poprotektahan, kagaya ng ginawa niya sa mga Israelita. Ang tanong kasi, darating na ako, pinahid niyo ba ang dugo sa hamba ng inyong pintuan? Darating na ako, kinain niyo ba ang laman ng pinatay o sinakripisyong tupa na ang dugo'y nakapahid sa inyong pinto? Darating na ako, kinain niyo ba ang bitter herb? Darating na ako, kinain niyo ba ang tinapay na walang libadura? Nagbibigay ang Lord ng palatuntunan para maging sigurado tayo, kumpiyansa tayo, mapayapang ating isipan na tayo ay may kaligtasan sa Kanyang pagdating. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Hindi yung, tinanggap ko na sa Panginoon sa Kristo, tinanggap ko na, gano'n ko na gusto mo, punta na ako sa kabaret, punta na ako sa sugalan, hayahay na ako, nood-nood na ako ng sine, pasyal-pasyal na ako, luwaliw sa buhay, magpapakayaman na ako, hindi ko na intindihan ng Lord. Hindi gano'n. May instruction ng Lord.
We must not be selective in having faith with Jesus. We must listen to Him, believe Him, agree with Him, trust Him, and obey Him. Consume in your life the entirety of Jesus. Hindi pwedeng gusto lang kita bilang tagapagligtas. Sabi mo, tanggapin kita bilang tagapagligtas. Hindi tinatanggap kita bilang Panginoon. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas. In the name of Jesus, Amen. Yun na lang gusto ko, Lord, ligtas na ako. Walang nakasulat na gano'n sa Biblia. Kung ikaw ay matamang, makikinig, mag-aaral, mag-meditate, walang nakasulat na gano'n sa Biblia. Of course, tatanggapin mo siya. That is part of the process. Talagang tatanggapin mo siya. Kasi isang araw magpapakilala siya sa iyo kung sino siya. Papakilala niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos mula pa nung una. Papakilala niya ang kanyang sarili na siya ang nagsakripisyo para sa iyo. Siya ang magbiligtas sa iyo. And therefore, if you are enlightened, tatanggapin mo talaga siya. Yun ang process. Kasama siya sa process. Tatanggapin mo siya. Pero hindi ka humihinto sa pagtanggap mo lang sa Kanya. And then gagawin mo na ang mga kapanastugan, pinaggagawa mo sa buhay. Maraming ganon. Maraming ganon. Kaya maraming mapapahamak. Pero tinuturo sa atin kung paano natin isi-secure ang ating kapayapaan, ang ating kaligayahan. Para hindi tayo nag-aalala sa incoming judgment. Nasa tingin, nasa discernment ko mga kapatid, ay napakalapit na sa ating mundo. Napakalapit na. We will not set any time. Di tayo pupunta sa ganong falsehood na magseset tayo ng time. Pero, natin-discern natin, according to what was spoken in the Bible, according to the prophecies na nagkatotoo na sa Biblia, we are on the brink of God's judgment, the final hours of human history. Okay? We must not be selective. Susunod na tanong, mga kapatid. Okay? Sa panahon ng Israelita, okay, pinahid nga nila yung pinahid nila yung dugo sa hamba. Ginawa nila yon. Pero, yung pinatay na tupa, inimbak lang nila dyan. Naghintay na sila sa loob. Hindi na sinunod yung sunugin mo siya, kainin mo yung laman, kainin mo yung bitter herb, at kainin mo yung unleavened bread. Basta pinahin mo lang, pero hindi naman na sinunod yung mga kasunod na utos niya. Ang tanong, maliligtas ba ang nasa loob? Ay may pahid ng dugo? Okay. Hindi mo kinain entirely kung ano ang sinabi ng Diyos. Nandun ka lang sa, komportable na ako dito, Lord. Yan lang, susunod ako dyan. Tatanggapin kita, okay na sa akin yun. Pero gagawin ko mga gusto kong gawin. Hindi maliligtas ang ganon. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Hindi maliligtas yung ganon. Ang maliligtas, yung you entirely consume everything. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga Israelita nung panahon niya, unless you eat my flesh and drink my blood, wala kayong kinalaman sa akin. Malibang kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong relasyon sa akin. Sinabi na ngayon, sinabi ngayon. Pointing out sa kanyang instruction sa Old Testament.
Okay? Bitter herb. Letter B, bitter herb. Hindi natin matatapos. Tatapusin lang natin yung bitter herb. Mahawa pa yung kasunod. This is our last point muna natin ito. Bitter herb. So bitter herb symbolizes Israel's bitter hardships, being slaves for a very long time in Egypt. Okay, ano yung bitter herb? It serves, yung bitter herb, mapait. Okay? Mapait yun. Ngayon, pag mag-aaral ka sa health, sa ating health, sa medicine, nandito si Jane, alam ko, dapat may mapukonfirm sa atin. Wala si Ate Jane. So, kahit yung mga bata pa kami, pag sumasakit ang tiyan namin, merong pinapainom sa amin sila tatay, mapait yun. Yung para siyang baging na may mga makabuhay ba. Makabuhay ba. Pag masakit ang ngipin namin, nilalagay dito sa butas ng ngipin. Mapait. Okay, sabi ng siyensya, yung bitter herb, pagka kinain mo siya, nakakatulong siya sa magandang digestion. Okay? Para maging mainam yung digestion mo, kakain ka ng mga bitter herb. Yan ang na-research ko sa Google. Hindi ko alam kung tama, kaya gusto kong nandito si Dr. Jeng Jeng. Okay, so, herbal bitter herb symbolizes also a good support in digestion to treat ailments such as bloating. Yung bloating, yung parang, ang tawag doon, umali yung tiyan mo, yung may gas, yung lumalaking gano'n. And then nausea, yung nausea parang nahihilo-hilo ka. And then heartburn. Heartburn, of which madalas ako na-heartburn kasi meron akong problema sa sikmura, yung acidic, and then heartburn. So bloating, nausea, na nahihilo-hilo, and then heartburn. Okay, so anong ibig sabihin? So recalling God's redemption from past bitter life of slavery. Kasi saan galing ang Israel? Pagkaalipin. Inaalipos pa sila. Kaya ginawa natin ang expression yun, nandun sila sa mapait na klase ng buhay. Yung problema na yun. Nakaranas sila ng mahabang kapaitan. Okay? Kaya kanina, nung sinasabi ni Sister May, ini-exhort niya, sino may problema dito? Hindi naman natin dinideny, tayo may mga problema. And then, bakit inaalam ng Lord ang mga problema sa ating buhay? Samantalang yung mga problema na yan ay parang mga mapapait na karanasan natin. But God is allowing that circumstances, that problems. Inaalaw niya. So, ang Israel, mula sa kanilang mapait na karanasan, ngayon ay ilalabas na ng Diyos. Ibibigay na niya ang kanyang kabutihan at papadanasin na sila ng isang kalalagayan kung saan ang kanyang pangako is a land flowing with milk and honey, prosperity. Pero galing sila sa kapaitan. Ano ibig sabihin ng bitter herbs? Pagpapaalaala ng Diyos, kumain kayo ng bitter herbs, every time na i-recall nyo sa kapanahunan inilabas ko kayo sa slavery, palagi yung kakainin ang roasted lamb, bitter herb, and then unleavened bread. Ito yung mga simbolismo para maalala mo ang pinanggalingan mo. At kung paano mo ginamit ang kapangyarihan ko, may outstretched arms and may power para ilabas kita sa napaka-imposible mong kalagayan. So recalling God's redemption
from past bitter lives of slavery, like sin, like poverty, kahirapan, etc. And then ito ang Diyos, He came to rescue you, niligtas ka sa ganong kalagayan, reminds you, nagbibigay sa'yo ng magandang digestion ng perspective, ng utak, para ilagay ka, panatilihin ka ng Lord sa humility and humbleness na makakabuti sa buhay mo. So always be reminded, mga kapatid, na ang Diyos, iniligtas ka, niredeem ka sa pangit na kalagayan. Kalagayan, ang dulo nito ay kapahamakan at dinala ka sa Kanya pangako. Okay? It helps us from, sabi ng bloating, or pipigilan ka ng boasting. Okay? Tutulungan ka ng bitter herb, ng karanasan mo habang nire-recall mo siya para hindi ka magmalaki. Bloating, boasting. Hindi ka makapagmayabang kasi alam mo kung saan ka nanggaling. Alam mo kung sino nagligtas sa'yo. So wala kang magmamalaki. It helps you from nausea or confusion. Hindi ka malilito. Pag dumako ka uli sa ganung kalagayan, hindi ka malilito ngayon. Dati hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka patutungo. But God came to rescue you sa unang pagkakataon at maaaring sa mga susunod na pagkakataon. Darating ka na naman sa mga problema ng buhay. But now, meron kang tamang perspective, hindi ka hilong, hindi ka confused. It prevents you from nausea or confusion. Alam mo na ngayon kung sinong lalapitan mo. Alam mo na ngayon kung sinong tatawagan mo. And it helps you from heartburn. Or, it helps you from being proud, haughty spirit. Proud. Hindi ka magmamalaki sa harapan ng Lord. Kasi alam na alam, everything happens because of His grace. Sa Kanyang grasya, sa Kanyang kabutihan mo. So, bitterness in life, bakit ka dumadaan, kapatid? Bakit may mapapait kang karanasan? Bitterness in life helps us to digest God's goodness and make us stay humble in the presence of God and in the presence of our fellow humans. Okay, and then, so, bread made without yeast, pag-aaralan natin next time, and then yung eating in haste. For now, pasalamatan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O Ama naming dakila, Lord, maraming salamat po. Hindi mo po kami binibigo. Bagamat, alam namin na napakadaling biguin ka namin. Napakadali namin makalimot. Napakadali sa amin na iwanan ka. But Lord, salamat po. Salamat po. At hindi mo kami sinusukuan. Lagi kang nagpapaalala, nangungulit, patuloy na nag-i-intervene sa aming buhay para maintindihan namin ang aming kalalagayan. Ama, salamat sa iyong karunungan. Salamat po sa iyong mga katuruan, katotohanan na nagiging sanhi ng aming katatagan, ng kumpiyansa, ng aming pag-asa. Lord, sinasalalay namin sa iyo ang lahat po ng aming pong pagtitiwala. We want to consume the entirety of you, Lord God. Turuan mo kami
na magpatuloy na kilalanin ka, paniwalaan ka, mag-agree sa iyo, pagtiwalaan ka, at sundin ka sa lahat ng iyong kalooban sa amin. Nandito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Lord, kaawaan mo po kami, ihanda mo po kami, patuloy na bigyan ng proteksyon, ng safety, upang hindi po kami mapahamak at maging prepared sa darating na distraction ng daigdigan, ng sangkatauhan na hindi po naniniwala, hindi nagpapahalaga, hindi rumirespeto sa inyo pong inihaing kaligtasan, Panginoon. Masalamat po. Nandito po kami, nagnanais kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa, Panginoon, patuloy mong i-allow na nandito kami kayang makapakinig ng lahat po ng inyong pong karunungan. Sa inyo po namin tinataas ang papuri at pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen, amen, and amen. Amen.